Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Rurouni Kenshin. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang samurai na piniling mamuhay ng normal pagkatapos ng panahon ng rebellion sa Japan. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena ng labanan sa pagitan ng mga puwersang rebelde at mga tropa ng partido ng Shogun sa lugar ng Kyoto. Nilalayo ng mga rebeldeng puwersa na makamit ang isang mapayapang revolusyon at ibagsak ang nag-aaharing partido ng Shogunate na noong panahong iyon ay lumikha ng bagong patakaran para sa mga dayuhang mangangalakal. Ang hidwaan sa pagitan ng mga rebeldeng grupo at mga taga-suporta ng Shogun ay nagpapatuloy mula pa noong 1864 at sa kasagsagan nito, natapos ang labanan ng talunin ng mga puwersang rebelde ang mga tropang Shogunate sa labanan sa Kyoto noong 1868. Matindi ang labanan at nagresulta ng maraming casualty mula sa magkabilang panig. Ngunit sa huli, nanalo ang mga rebeldeng puwersa sa labanan at nagawa nilang iwagayway ang watawat ng imperial bilang simbolo ng simula ng panahon ng kapayapaan. Noong panahong iyon, ang Shogun Support Troops Commander o ang Shinsengumi Troops ay isang lalaking nagngangalang Hajime Saito. Matapos mapagtanto na ang mga tropa ng Shogun ay natalo, nais ni Saito na makipagduelo sa huling pagkakataon sa isang miyembro ng rebelde na kilala bilang Cold-Blooded Slayer o si Itokiri Batosai. Si Batosai ay isang samurai na kayang pumatay ng mga kaaway ng napakabilis sa pamamagitan ng paggamit lamang ng ilang pag-atake nang hindi nasusugatan. Nang matapos ang laban at nakamit ang panahon ng kapayapaan, isang Batosai na nagngangalang Kenshin ang nagnanais na umalis na sa lugar ng labanan. Biglang hinamon ni Saito na lider ng Shinsengumi si Kenshin na lumaban ng duelo dahil hindi pa tapos ang kanilang nakaraang laban. Gayunpaman, mas pinili ni Kenshin na iwanan ang kanyang espada at tuparin ang kanyang pangako sa kanyang asawa na hindi na muling papatay ng sino man pagkatapos magsimula ang panahon ng kapayapaan. Hindi nagtagal, itinusok niya sa lupa ang espada na kumitil ng buhay ng daan-daang tao bilang sinyalis na ayaw na niyang maging isang Hitokiri Batosai. Ilang sandali pa, isa sa mga samurai mula sa tropang Shinsengumi ang bumangon mula sa likod ng dose-dose ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa at maaari pa ring mabuhay. Bilang isang samurai, naramdaman ng binata ang sakit sa espada at napagtanto na ito ay espada ng isang Batosai na nakapatay ng maraming tao. Ang eksena ay lumipat sa 10 taon pagkatapos ng panahon ng kapayapaan, na kung saan ang Japan ay pinamumuno ng isang emperador na nagngangalang Admiral Arimoto Yamagata. Hindi tulad noong ang Japan ay pinamumunuan ng Shogunate Party, ang sitwasyon ng Japan ay umabot sa isang revolusyon at nagsimulang umunlad. Ngunit noong panahong iyon, isang mayamang negosyanteng Hapones na nagngangalang Takeda ang naging isa sa mga pangunahing kaaway ng pamahalaang Hapon na maaaring magbanta sa kapakanan ng mga Hapones. Si Takeda ay isang negosyanteng kumita sa pamamagitan ng pagbenta ng uri ng opium na ipinagbabawal na gamot sa mga dayuhan at mga mamamayan ng Japan. Minsan, hiniling ni Takeda sa kanyang mga tauhan na umanap ng isang drug compounder upang ang kanyang produksyon ng opium ay gumana ng mas mahusay. Ngunit dahil sa mga oras na iyon ay dinala nila sa kanyang ang dalawang gumagawa ng droga, sinadya ni Takeda na patayin ang isa para wala na siyang makakalaban. Mula sa dalawang gumagawa ng droga, pinili ni Takeda na patayin ang lalaking gumagawa ng gamot at hayaang mabuhay ang babae na nagngangalang Megumi. Napagtanto na siya ay nasa panganib. Ang drogista ay tumakas sa pamamagitan ng bintana ng opisina ni Takeda at tumalon. Nangahabulin na sana ng mga tauhan ni Takeda ang lalaki, pinigilan sila ni Takeda at inutusan ng kanyang Batosai na tugisin ang lalaki. Nang sumunod na araw, natagpuan ni Saito at ang mga opisyal ng Shinsengumi Police ang bangkay ng lalaking gumagawa ng droga at nagsimula ang imbestigasyon sa kaso ng pagpatay. Nang maghinala ang opisyal na ang lalaki ay pinatay ng isang Batosai, nadama ni Saito na ang pumatay dito ay isang peking Batosai dahil nakita niya kung paano isinasagawa ng totoong Batosai ang massacre. Samantala, ang tunay na Kenshin alias Batosai ay nagulat nang makita niya ang isang poster ng pulisya na naghahanap sa isang Batosai na nakagawa ng mga pagpapatay
at madalas na nananakot sa mga residente. Hinala ni Kenshin na ang isang samurai ay nagpapanggap bilang isang batusay at ginagamit ang reputasyon ni batusay para saktan ng iba. Nang nakatutok si Kenshin sa pagbabasa ng anunsyo ng poster, isang magandang babae ang biglang itinutok sa kanyang espadang kahoy. Inatake siya nito dahil inaakala niya na si Kenshin ang isang batusay na hinahabol ng mga pulis. Pinapalagay niya na si Kenshin ay nagdala ng mahabang espada na karaniwang pag-aari ng isang samurai at isang batusay. Habang sinusubukan na isalba ang pagkain na dala, iniwasan lang ni Kenshin ang pag-atake ng dalaga nang hindi man lang lumalaban. Isa lang daw siyang gala at ang espadang dala niya ay espada na may baligtad na matalas na talim, para hindi magamit ang espada para sa pagpatay ng ibang tao. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, humingi ng paumanhin ng batang babae na si Kaoru Kamiya at ipinahiram ang kanyang panyo kay Kenshin upang linisin ang kanyang damit. Sa kabilang banda, pumunta si Saito sa punong tanggapan ni Takeda upang tanungin ito dahil pinag-iinalaan niya si Takeda ang nagpadala ng isang batusay upang pumatay ng lalaki sa isang kaso na inimbestigahan ng kasalukuyang Shinsengumi Police. Ibinunyag ni Saito na ang taong naging biktima ng pagpatay ay talagang isang undercover na pulis na nag-iimbestiga sa isang kaso. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ni Takeda, hindi siya madakip ni Saito at ng mga pulisya. Noong gabing iyon, nakatanggap si Takeda ng balita mula sa kanyang mga tauhan na ang kanyang opium expert na si Megumi ay nakatakas mula sa kanilang base. Sa pag-alala na magulo ang kanyang negosyo, inutusan ni Takeda ang kanyang tauhan na nagpapanggap na batusay na nagngangalang Udo Jini na hanapin si Megumi. Lumalabas na si Udo ay isang samurai na nakaligtas sa labanan sa Kyoto 10 taon na ang nakakalipas at ang samurai na nakahanap ng orihinal na espada ni Batusay alias Kenshin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal pagkatapos noon, natutunton ni Udo si Megumi sa lugar na iyon at nagsimula ang brutal na pagpatay sa lahat ng miyembro ng Shinsengumi Police. Nataranta at natakot si Megumi sa nasaksihan niyang pangyayari, kaya sinubukan niyang magtago sa isang silid at nilak ang pinto ng silid gamit ng isang stick. Matapos patayin ng lahat ng opisyal ng Shinsengumi Police sa base, nagsimulang maglakad si Udo patungo sa silid kung saan nagtatago si Megumi. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakas mula sa lugar sa pamamagitan ng pagsira sa bintana ng istasyon ng pulisya sa oras ng kaguluhan. Nang maglalakad na si Udo pauwi ng punong tanggapan ni Takeda, napatay niya ang isang pulis at tinapon niya ito mula sa isang tulay. Napagtanto ni Kaoru na nagkataong naroon na ang taong nakagawa ng pagpatay ay si Udo, isang batusay na hinuhuli ng mga pulis. Si Kaoru na walang ingat ay titinutok ang kanyang kahoy na espada kay Udo at nilayon na labanan si Udo. Lumalabas na si Kaoru ay may personal na sama ng loob laban sa isang batusay dahil ilang taon na ang nakalipas ang totoong batusay ay pinatay ang kanyang ama. Gayunpaman, madaling napatumba siya ni Udo sa isang hampas hanggang sa bumagsak si Kaoru sa lupa. Sa kabutihang palad, si Kenshin na nakarinig ng kaguluhan ay tumakbo sa kanila at nailigtas si Kaoru mula sa pag-atake ni Udo. Nang makita ang bilis ng kanyang paggalaw at usay ng pag-atake, alam ni Udo na ang taong nasa harapan niya ay ang maalamat na batusay na hinahanap niya. Nang aatakihin na sana ni Udo si Kenshin, dumating na ang Shinsengumi Police Force kaya ginamit ni Kenshin ang pagkakataon para tumakas kasama si Kaoru. Pagkatapos noon, dinala ni Kaoru si Kenshin sa lugar ng kanyang pamilya at nagpasalamat sa tulong nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang dating bahay ay isang paaralan na pinamamahalaan ng kanyang ama. Ngunit pagkatapos patayin ni Batusay ang kanyang ama, ginawa ni Kaoru ang lugar bilang isang maliit na dojo. Dati ang dojo ay may ilang mga mag-aaral. Ngunit dahil sa takot na dulot ni Batusay, 6 na buwan na nakakalipas, ang dojo ay mayroon na lamang isang lalaking estudyante na nagngangalang Yahiko.
Kinabukasan, isang grupo ng mga tulisan ang dumating sa mansyon ni Kaoru at pinilit itong ibenta sa kanila ang mansyon. Malinaw na tumanggi si Kaoru na ibenta ito dahil namana niya sa kanyang ama ang lugar kaya pinapaalis niya ang mga tulisan. Ngunit sa halip na pakinggan ng mga salita ni Kaoru, sinira ng mga tulisan ang mga bagay sa lugar na iyon at lumikha ng kaguluhan. Pagkatapos ay lumingin siya ng mga kaaway at binunot ang kanyang espada na naghahanda na harapin silang lahat. Sa kabutihang palad, bumalik si Kenshin sa lugar upang tulungan siyang pigilan ng mga tulisan. Kahit walang armas, madali niyang natalo ang lahat ng mga tulisan. Kahit napilitan si Kenshin na humarap sa maraming tao ng sabay-sabay, 2 kahoy lang ang ginamit niya upang ibagsak sila nang hindi pumapatay ng sinuman. Matapos bumagsak ang karamihan sa mga tulisan, lumingon siya kay Kaoru at sinabing magpapakita siya ng estilo ng pakikipaglaban ng isang batusay. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga kaaway at binunot ang kanyang espada na naghahanda na harapin silang lahat. Nagulat ang lahat sa lugar na iyon nang sinabi ni Kenshin na siya ang kinakatakutang na maalamat na batusay. Si Kaoru ay wala ng pag-aalangan at hindi na nagdadalawang isip pa nang malaman niya na si Kenshin ang matagal niyang hinahanap para ipaghiganti ang kanyang ama na pinatay ni Batusay. Hindi nagtagal, ilang pulis mula sa Shinsengumi ang dumating sa lugar at inaresto ang lahat ng gumawa ng kaguluhan, pati na si Kenshin. Pagdating sa himpilan ng pulisya, kinulong sandali si Kenshin bago dinala ni Saito sa harap ni Admiral Yamagata. Matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Saito, sa wakas ay nalaman ni Admiral Yamagata na si Kenshin ay isang mapusok na samurai na pumatay ng maraming tao para lang maabot ang bagong panahon at nagdala ng kapayapaan sa Japan. Di nagtagal, balak ni Admiral Yamagata na hilingin kay Kenshin na tulungan patayin ang lahat ng kasangkot sa paggawa ng mga gamot na opyo. Ipinapaliwanag niya na maaaring sirain ng opium trafficking ang kanilang mga tao at ang kanilang bansa. Kaya gusto niyang lipunin ang mga buong drug dealer hanggang sa ugat. Ngunit tumanggi si Kenshin na isagawa ang gawain dahil ipinangako niya na hindi na muling papatay ng sinuman pagkatapos ng panahon ng kapayapaan ay nakamit. Nang marinig iyon, kinuha ni Saito ang espada ni Kenshin at tinanong kung paano niya pinoprotektahan ang iba gamit ang baligtad na talim. Sumagot si Kenshin na kaya niyang protektahan ang mga tao sa paligid niya nang hindi pinapatay ang kanyang mga kaaway. Di nagtagal pagkatapos, hinamon ni Saito si Kenshin sa isang one-on-one na tunggalian upang matunayan ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng maikling labanan, pinigilan silang dalawa ni Admiral Yamagata at hiniling kay Saito na payalayain si Kenshin dahil tinanggap na niya ang desisyon ni Kenshin na ayaw niyang pumatay ng iba. Sa kabilang banda, si Megumi na ilang araw nang tumatakbo para makatakas kay Takeda, sa wakas ay nakatakas at aksidenteng nakilala si Yahiko. Habang umiiyak, hiniling niya sa kanya na iligtas siya at itago sa kanyang lugar. Kasabay nito, si Kenshin na nakalalabas lang mula sa pagkakakulong ng Shinsengumi Police ay nalaman na hinihintay siya ni Kaoru sa harap ng punong tanggapan ng pulisya. Alam niyang walang mauuwian si Kenshin, kaya iniyaya niya itong bumalik sa kanyang bahay. Kahit na alam ni Kaoru na si Kenshin ay si Batusay na minsan pumatay sa kanyang ama, gusto niyang suklian ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Napagtanto ni Kaoru na pinagsisisihan ni Kenshin ang kanyang mga ginawa at ipinakita pa rin sa kanyang intensyon magbago para maging mas mabuting tao. Pagdating sa dojo, sinabi ni Kaoru kay Yahiko na si Kenshin ay titira sa kanila mula sa araw na iyon. Pagkatapos, si Megumi na tinulungan ni Yahiko ay nagpakilala kay Kenshin at Kaoru. Sa gabi, inanyayahan ni Kaoru si Megumi at Kenshin na maghapunan sa isang kainan habang nag-uusap. Hindi man magaling maglabas ng nararamdaman si Kenshin, masaya sa pangyayari sapagkat matagal na niyang hindi nakakaramdam ng ganitong samahan. Hindi nagtagal, dumating si Takeda kasama ang kanyang mga tauhan upang makipagkita kay Kenshin. Pagkatapos nilang malaman na siya ay ang dating Batusay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kenshin na magtrabaho bilang kanyang bodyguard habang nagbibigay ng pera. Gayunpaman, tinanggihan ni Kenshin ang alok dahil ayaw niyang masangkot sa isang mafyang grupo tulad niya.
Ilang sandali matapos tanggihan ni Kenshin ang alok ni Takeda, dumating ang isang binata na nagngangalang Sagara Sanosuke na may dalang malaking espada para ialok ang sarili bilang bodyguard ni Takeda. Si Sanosuke ay isang ex-convict na kalalabas lang sa bilangguan at nagnanais na magtrabaho para kay Takeda upang kumita ng maraming pera. Hinamon pa niya si Kenshin sa isang labanan para patunayan ang kakayahan niya kay Takeda. Nang marinig iyon, lumabas sina Kenshin at Sanosuke sa kainan para hindi sila magdulot ng kaguluhan. Sa tulay ng lungsod, sinimulan ni Sanosuke na ilabas ang kanyang unang pag-atake sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang mahabang espada sa kanya. Nakapagtataka, hindi nagtangka si Kenshin na magka-counter-attack at umiwas lamang sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, natapakan ni Kenshin ang espada ni Sanosuke at tinanong kay Sanosuke na isang fighter kung gusto niya talagang magtrabaho sa isang tulad ni Takeda. Natahimik at napaisip sa tanong si Sanosuke bago niya tuluyang ihinto ang pakipag-away niya kay Kenshin at nagpasya na hindi magtrabaho para kay Takeda. Sa gabi, si Udo ay nahuhumaling sa pagiging isang batusay. Ay muling minasakir ang tulisan na ng gulo sa dojo ni Kaoru noong isang araw. Kinabukasan, nagsimulang mag-imbestiga si Saito at ang mga pulis na nakahanap ng mga bangkay ng mga tulisan. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Kenshin na nasa lugar na iyon ang isang dalagang umiiyak sa pagkamatay ng kanyang pamilya sa massacre. Ang pangyayari ay nagpaalala kay Kenshin sa nakaraan na may naranasan ang kanyang asawang si Tomoe katulad ng babaeng iyon. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Pinatay ni Kenshin ang isang grupo ng mga samurai na miyembro ng Shogun Party supporter at isa sa samurai na pinatay niya noon ay ang lalaking mapapangasawa sana ni Tomoe. Ang samurai na unang taong nakasugat sa mukha ni Kenshin at ang sumunod naman na sumugat ay ang kanyang asawa. Sa tuwing naaalala niya ang mapait na pangyayaring iyon, palagi niyang tinatanong kung ang ginawa niyang pagpatay dahil sa paghahanap niya ng kapayapaan ay may halaga ba. Itinulak din nito si Kenshin na lisanin ang kanyang madilim na nakaraan na buhay at ihinto ang pagiging cold-blooded batusay. Sa kasalukuyan, si Kenshin ay nagsisimula ng mamuhay ng mas mapayapang normal na buhay kasama na ni Kaoru, Megumi at Yahiko. Desidido si Kenshin na laging protektahan sila at protektahan ng mga taong nakapaligid sa kanya kapalit ng pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Isang araw, ang residente ng paligid ng dojos ni Kaoru ay pumunta sa kanyang lugar at humingi ng tulong upang pagalingin ang kanilang mga miyembro ng pamilya na may sakit. Hindi pa rin alam kung ano ang sanhi nito, ngunit nagsimula ang ilang residente sa distrito na magkasakit ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, si Kenshin at ang iba pang ay nagmamadaling tumulong sa pamamagitan ng pagtulong sa pagtanggal ng lason mula sa kanilang mga katawan. Si Megumi, isang eksperto sa medisina, ay nagbigay ng direksyon kina Kenshin at Kaoru para makigsagawa ng paggamot para sa bawat pasyente doon. Si Sanosuke na nasa distrito pa noon ay tumulong din sa kanila sa abot ng magagawa niya. Ang mga residente ay sa wakas ay bumuti ang pakiramdam at unti-unting gumaling mula sa sakit. Dahil nagtataka si Kenshin, sinubukan niyang tanungin si Megumi kung ano ba ang talagang nangyari sa mga taong bayan. Sinabi niya na nilason ni Takeda at kanyang mga tauhan ang pinagmumulan ng tubig ng mga residente sa distrito. Kaya naman maraming tao ang nakakaranas ng pagkakalason pagkatapos uminom ng tubig mula sa mga pinagkukunan na mayroong nalagyan ng mapanganib na gamot. Sinabi ni Megumi na siya ay talagang nag-iisang anak ng isang pinakarespetadong pamilyang medikal sa lungsod. Ngunit pagkatapos mamatay ang kanyang buong pamilya sa digmaan sa panahon ng revolusyon, si Megumi na nag-iisa ay nagpasyang magtrabaho para kay Takeda upang mabuhay. Nagtrabaho si Megumi bilang tagagawa ng opium at may bahay ni Takeda habang si Takeda ay nagpapatakbo ng kanyang iligal na negosyo. Pinahirapan ni Takeda ang maraming tao sa pagbebenta niya ng opium na malaya niyang nailipat sa black market. Maraming mga tao nagkaroon ng sakit sa opyo at lahat sila ay namatay ng kakilakilabot dahil hindi sila makakuha ng tulong. Matapos marinig ang kwento ni Megumi, naalala ni Kenshin ang gawaing ibinigay sa kanya ni Admiral Yamagata
at patuloy na iniisip ang paghihirap ng mga Hapones na dulot ng kasakiman ni Takeda. Matapos isaalang-alang ang maraming bagay, nagpasya si Kenshin na pumunta sa punong tanggapan ni Takeda at tulungan ng mga pulis na mahuli si Takeda. Nang papaalis na si Kenshin sa dojo, nalaman ni Sanosuke na pupunta si Kenshin para salakayin si Takeda, kaya inalok niyang tulungan si Kenshin. Bago sila umalis, biglang tumakbo si Kaoru para tawagin si Kenshin at sinabing mayroong sulat si Megumi bago umalis sa dojo. Sa sulat na iniwan ni Megumi, balak niyang mag-isa na pumunta sa headquarters ni Takeda at patayin siya ng diretsyo. Sa kabilang banda, dumating si Megumi sa punong tanggapan ni Takeda at tinanggap ni Takeda kaya akala niya gusto niyang magtrabaho muli para sa kanya. Ngunit nang mapitan siya, kumuha ng kutsilyo si Megumi at inatake siya. Sa kasamaang palad, nagawang pigilan siya ng mga tauhan ni Takeda at bilang ganti nakatanggap siya ng sampal mula kay Takeda. Ilang sandali pa nalaman ni Takeda na dumating na sina Kenshin at Sanosuke sa kanilang base at balak iligtas si Megumi. Di nagtagal, pinakilos si Takeda ang kanyang buong tauhan upang labanan sila, kaya isang matinding labanan sa wakas ang naganap. Sina Kenshin at Sanosuke ay napakahusay lumaban, kung saan maaari nilang pabagsakin ang ilang mga kalaban sabay-sabay sa ilang atake lang. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawa ni Kenshin na patumbahin ang mga tauhan ni Takeda gamit lang ang isang mapurol na espada. Pagdating ng punong tanggapan ni Takeda, sina Kenshin at Sanosuke ay humarap sa dalawang malalakas na fighter. Matindi ang kanilang naging labanan, hanggang sa tuluyang natalo nila ang dalawa nilang kalaban. Pagkaraan, sumugod sina Kenshin at Sanosuke sa silid ni Takeda upang iligtas si Megumi, na kasalukuyang hostage ni Takeda. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa harap ng opisina ni Takeda ay sinalubong sila ng tuloy-tuloy na mga bala mula sa isang machine gun na hinihanda ni Takeda. Sa kaputihang palad, nagawa ni Yahiko na makipag-ugnayan sa Shinsengumi Police upang magawa ni Saito ang tulungan si Kenshin at harapin si Takeda. Sa pamamagitan ng taktika at estratehiya ng pag-atake na inutos ni Saito, sa wakas ay nahuli nila si Takeda at ang kanyang mga tauhan sa lugar na iyon. Habang si Saito ay naaresto si Takeda, sina Kenshin at Sanosuke ay sumugod sa silid kung saan naroon si Megumi para palayain siya. Nang mabuksan ang kanyang bibig, sinabi ni Megumi kay Kenshin na pumunta si Udo sa lugar ni Kaoru at kinidnap si Kaoru. Ang layunin pala ni Udo sa pag-hostage kay Kaoru ay upang lumabas ang galit ni Kenshin upang bumalik si Kenshin sa pagiging batusay tulad ng dati. Nang hapong iyon, sumugod si Kenshin sa lugar kung saan dadalhin si Kaoru ayon sa mga tagubiling iniwan ni Udo. Pagdating ni Kenshin sa lugar na iyon, inatake siya ni Udo gamit ang espada na ginamit niya para pumatay ng maraming tao. Habang naglalaban, sinubukan ni Udo na galitin si Kenshin para bumalik siya sa pagiging isang tunay na batusay gaya ng dati. Gumamit pa si Udo ng isang pinagbabawal na hakbang upang maparalisa ang mga baga ni Kaoru upang pilitin si Kenshin na makipaglaban ng seryoso. Sinabi sa kanya ni Udo na upang mailigtas si Kaoru, kailangan niyang patayin si Udo na nangangahulugang dapat niyang sirain ang pangakong sinabi niya kay Tomoe 10 taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, si Kenshin ay walang pagpipilian kundi sumira sa kanyang pangako at nagsimulang labanan si Udo ng buong lakas. Sa pagkatapos ng matinding laban, si Udo ay nagsimulang makorner at malubhang nasugatan. Kaya ginamit ni Kenshin ang pagkakataon na patayin siya. Ngunit nang ipihit na ni Kenshin ang kanyang tagiliran na may espada at handa nang putulin ang katawan ni Udo, sumigaw si Kaoru at hiniling sa kanya na huwag patayin si Udo. Natakot siya na si Kenshin ay maging batusay tulad ng dati, kaya nakiusap siya na huwag patayin si Udo. Nang marinig iyon, sa wakas ay nagpasya si Kenshin na kansilahin ang kanyang balak na patayin si Udo at naparalisa lamang ang kanang braso ni Udo. Ngunit hindi inaasahang pagkakataon, mas pinili ni Udo na wakasan ang kanyang sariling buhay gamit ang kanyang espada upang ang kanyang ginawang mahika laban kay Kaoru ay mawala agad. Pagkatapos, binuhat ni Kenshin si Kaoru nang walang malay at umalis siya sa lugar. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagkamalay na si Kaoru at nalaman na wala si Kenshin sa tabi niya.
Natatakot daw siyang iwan niya si Kenshin at bumalik sa madilim na buhay tulad ng dati. Ngayon pa man, pagkatapos malaman ni Kaoru na lumabas lamang si Kenshin para bumili ng pagkain sa palengke, nakaramdam siya ng labis na pasasalamat at kaligayahan. Mula noon, namumuhay sila ng mas mapayapang buhay sa dojo kasama sina Megumi, Sanosuke at Yahiko. Mga kaastig, kung nagustuhan ninyo ang video na napanood ninyo, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe. Salamat!